Kaugnay niyan, makakausap natin si Director Mylene Capongcol ng Electric Power Industry Management Bureau. Director Capongcol, magandang tanghali. Sina PR Arcangel at Rafi Tima po ito. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig, Ms. Pia and Sir Rafi. Director, pwede niyo ho bang linawin lang muna sa amin kung ano ho yung talaga naging sanhi nung tagas, yung boiler tube leak na nagdulot nung emergency shutdown dyan sa Masinloc Power Plant? Well, ang boiler tube leak ay sanhi ng operation ng mga planta kasi maraming component ang pag-produce ng elektrisidad. At part niyan yung tinatawag natin mga component like boiler tube leak and then yung mga cooling and then yung engine. So, talagang kasama yan doon sa operational risk ng isang planta na magkaroon siya ng mga problemang ganun na boiler tube leak. So, hindi ho ito unang beses na nangyari po ito? Hindi po. Halos lahat po ng coal power plants, ganyan po ang nagiging experience nila. Pero gaano ho kadalas nangyayari po ito? Dapat nga po hindi, pero ang nangyayari po kasi maraming factors din na amin din pong inaalam kung bakit nagkakaroon ng madalas na pagkasira due to boiler tube leak. No? But nakikipag-ugnayan po kami sa Grid Management Committee at sa NGCP at mismo sa planta para maiwasan or ano yung pwedeng gawin na para hindi na magkaroon ng kadalasan na boiler tube leak ang rason ng ating emergency shutdown. Director Mylene, anong una pong nagkaroon ng ganitong leak? Ano pong action ang ginawa ng Masinloc Power Plant? Meron na po bang backup kung talaga nangyayari nga ito sa mga coal power plants? Opo, base po sa experience naman namin, araw-araw na sa pag-monitor namin ng mga operations ng mga planta, marami talagang, or kadalasan sa mga coal-fired power plants, ito yung nagiging problema nila. And this is part of the operational risk na hinaharap ng mga ating mga plant owners. Kaya nga pinapaigting natin na dapat at par or above the standards yung kanilang maintenance at saka operational programming para do sa mga planta para mabawasan or hindi man maiwasan yung mga ganitong klaseng sira. So kung may experience na po kayo rito, I would assume na mas shorter na po yung turnaround period kumbaga para maayos itong problemang ito. Normally, standard din po yan. Hihintayin muna na lumamig yung makina bago nila mabuksan. And it takes hours kasi mainit talaga yung dahil galing yan sa pag-andar. Kung manonotice ninyo, in parallel, like yung kotse, pag biglang hindi umandar yung kotse, mainit yung makina so hindi mo pwede agad buksan. So, naghihintay muna sila na palamigin muna yung makina bago tingnan lahat. At hopefully, kung pagbukas nila ay makita nila yun lang ang diferensya, swerte tayo, maayos agad yan. But kung madagdagan pa ng madagdagan yung makitang sira, medyo magkakaproblema tayo doon. So, pwede po tumagal ng 2 to 3 days pa itong problemang ito? Bali po sa tansya or sa estimate na ibinigay sa amin ng Masinloc kaninang umaga nung kami po ay nakipag-ugnayan, aabutin daw po ng 2 o 3 araw bago ma-repair. Pero kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila na baka mas mapadali yung kanilang repair. Ito lang pong 2 to 3 days ay estimate. Okay, sige po. Maraming salamat, Director Mylene Capongcol ng Electric Power Industry Management Bureau. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po.